ngayon, kami pong lahat ay nagpapakumbaba, amin pong binababa, amin pong sarili sa inyo pong harapan, at we continue to speak the name of Jesus over our lives. We speak the name of Jesus over our family. We speak the name of Jesus over our sickness. We speak the name of Jesus over our finances, over our studies, our work. We speak the name of Jesus over the Philippines. We speak the name of Jesus to all nations sa amin pong buhay po, Panginoon. At sa hapon po na ito, hinihiling po namin na patuloy niyo po kaming katagpuin. We are asking for a fresh encounter with you at sa amin pong pakikinig po ng inyo pong mga salita. Hinihiling po namin na buksan po ninyo ang aming pong isipan. Hinihiling po namin ang inyong pong kapahayagan na magdadala ng pagbabago na aming pong mga buhay, Panginoong Diyos. Patuloy, Lord, aming pong binibigay po sa inyo, binabalik all the honor, all the glory, all the praise in the mighty name of Jesus Christ. Sige po, yung pinakamalakas na palakpak. Come on! To our God, to the King of Kings, to the Lord of Lords, pinakamalakas po na papurit pagsamba para po sa ating pong Diyos na buhay. Come on! Praise God. Purihin po kayo, Panginoon. Praise God. At bago po tayo mo po, ating pong kawayan, bigyan po ng high five ating pong mga kasama. From left to right, ating po silang batiin to set the atmosphere this afternoon. And welcome po to Sons and Daughters Worship. Tayo po'y makaupo na. Yan. So meron pa pong upuan sa ating pong bandang unahan. Hanap lang po tayo na ating pong maupuan. So, magandang hapon po sa bawat isa. Good afternoon. Welcome to our church. Ang pangalan po na ating pong church ay The Great Commission Christian Ministry, TGCCM, and welcome po muli sa ating pong afternoon service to our S&D worship, and especially po sa mga first time na ating pong nakasama po ngayong hapon. We thank you for joining us. We appreciate you at kami po ay masaya na makasama po kayo sa hapon po na ito. And also to all our families, our friends tuning online to our live stream. Good afternoon and thank you for joining us. Sa mga hindi pa po nakakilala po sa akin, ako si Kuya Francis, dito po sa ating pong church. At napakaganda po na ngayong pong linggo, tayo po'y muli nakapagkita-kita, nakalapit kay Lord to worship Him. Tunay po no, na sa presensya po ng Diyos, mayroong kagalakan, no? In God's presence, there is joy. At salamat po sa Diyos dahil every time we can come before Him in worship and receive joy from Him. So, purihin po ang Diyos. So, kamusta po ang bawat isa? Kamusta po kayo? I hope everyone is fine these past weeks. At ngayon po, nasa second week po tayo ng ating pong month of February. It's the second Sunday of the month, no, for the first quarter this year. At tayo po ay excited for this year, sa buong taon po na ito ng 2026. Naniniwala po tayo na madaming gagawin ng Diyos sa ating pong mga buhay. Amen? Sino po naniniwala dito madaming gagawin si Lord sa buhay ko this year, no? Lahat po tayo. At di pong bigyan ng palakpak si Lord sa pagkakataon pong ito. Purihin ang Diyos, no? And this month of February, no, ating pong panibagong series, we are excited because of our new series. Meron po tayong panibagong series. Nagsimula po last week, ang pamagat ng ating new series is The Praying Great Commission. No?
the Praying Great Commission. So napakaganda po na ating pong matutunan patungkol sa prayer. And for this afternoon, ating pong pag-uusapan, prayer is the fuel for the long-term mission. Ang panalangin, ang gasolina ng pangmatagalang misyon. So, basahin po natin yung ating pong key verse for this afternoon sa Colossians 4, verse 2 to 4. Colossians 4, verse 2 to 4. Basahin ko po sa NIV version at sa screen po natin makita. Verse 2. Devote yourselves to prayer, being watchful and thankful, and pray for us too, that God may open a door for our message, so that we may proclaim the mystery of Christ, for which I am in chains. Pray that I may proclaim it clearly as I should. So this afternoon, ito po yung ating pong pag-uusapan about prayer is the fuel for the long-term mission. At mamaya po, babalikan at mas papaliwanag ko po ito sa ating pong lahat. So ngayon, simulan ko po sa pag-share gamit ng mga live illustrations. No? Live illustrations po para po sa atin. So parang ganito yung buhay natin kapag yung buhay na isang Kristiyano at ng buong church na walang panalangin habang ating tinutupad ang pangmatagalang misyon na Great Commission. The life of a Christian and the entire church without prayer while fulfilling the long-term mission. So, sa PowerPoint, pakita pa natin yung first slide po natin. So, meron lang papakitang picture para po sa atin. So, tignan po natin yung picture na to na ipa-flash sa ating pong screen. So, makikita po natin ano yung nasa picture. No? Yung sa picture po na yan, no, isang tao na tumatakbo. No? Sino dito mahilig mag-jogging? Mahilig tumakbo, no? Umaga, pagising mo, merong malapit sa inyo. 'Di ba? This week, madaming mga tumatakbo. Yung iba, talagang gabi para hindi maitim, hindi umitim, no? Madami sa atin mahilig tumakbo, mag-jogging, no? And dito po makita natin, yung iba sa atin, meron pang pa-post sa My Day. No? Post ka ng My Day picture mo. Strava, 5 kilometer, 30 minutes. Di ba? Meron ba kayong kakalalang ganon? Ganon yung mga pinopost. No? So, mahilig tumakbo, mahilig tumakbo. And also dito, makita natin sa illustration na to, sino dito nasubukan mo ng tumakbo ng walang laman ng tiyan? No, yung halimbawa, 'di ba meron sa atin, no, halimbawa yung umaga-umaga, tatakbo kayo ng mga magkakaibigan, barkada, tapos ikaw, syempre, sa pagmamadali mo, hindi ka nakakain ng almusal. So, gutom ka. Gutom yung tiyan mo. Walang laman. Tapos, nung ikaw ay tumatakbo na, ayan, takbo na kayo, takbo-takbo, for the aesthetic post ng My Day, Strava. No? Napansin mo, nung habang tumatakbo kayo, bakit parang bumabagal ako? Bakit parang hindi ko kaya? Bakit parang hindi ko na matakbuhan pa yung dapat gagawin namin paktakbo? Dapat 5 kilometer, tapos ang kinaya mo lang 1 kilometer. Pagod ka na. Kasi nga walang laman yung tiyan mo. So maiksi lang yung kaya mong takbuhin. Tapos nawalan ka ng lakas. No? Tapos sa huli, pwedeng mapilitan ka lang na huminto na lang. Hindi ko na kaya. Mahina yung stamina ko, mahina yung endurance ko. No, hindi dahil tamad ka, kundi dahil walang laman yung tiyan mo. Wala bang parang gasolina, wala bang parang fuel sa loob natin para magtulak sa atin tumakbo ng mahaba, tuloy-tuloy. So ganito yung buhay natin, ganito yung buhay ng isang Kristiyano at ng buong church na walang prayer life in fulfilling our mission, the Great Commission. Yung halimbawa, Christian ka, active ka sa ministry, masigasig ka, lagi kang present, laging paglingkod kay Lord, pero walang prayer life. No? Meron kang schedule ng paglilingkod, pero walang panalangin, wala kang pangmatagalang lakas. No long-term strength. So meron pa akong isa pang illustration,
para sa atin. So sa next slide, tignan natin kung ano yung sa picture na to. So ayan, anong nakita niyo sa picture? No, ito naman isang kotse, malaking SUV, pinakabago, no? Kakalabas lang, 2026, no? Brand new, pinaka high-tech na kotse, malaking SUV. So meron ba ditong mahilig mag-drive, mahilig sa kotse? No, iba sa atin no marunong mag-drive, no? Malaking SUV, malaking kotse. Ngayon, itong kotse na to, pinakabago, pinakamalaki, kayang bumiyahe ng sobrang layo. Yung halimbawa, pag nag-hiking kayo, uy, pwede tayo dyan. Pwede tayong makisakay, no? Sa kaibigan natin, papunta sa road trip, no? Makaikot-ikot, malayong takbuhin, and travel, gala with our friends. So maganda yung itsura, kompleto yung features nung kotse. Malakas sana yung makina, pero walang fuel. Imagine, bagong kotse, walang gasolina, walang fuel, no? Nakatigil lang yung kotse, syempre. Nakatigil lang. Hindi siya aabante, hindi siya makakarating doon sa destination. Meron sana kayong hiking sa isang bundok, pero walang gasolina pala yung kotse nyo. Diba? So talagang hindi makakaabante, hindi makakausad. Nakatigil lang ba yung kotse na ito? So ganito yung buhay natin. Buhay ng isang Kristiyano at buhay ng isang buong church na merong pangitain, merong mga gawain, may mga programa, merong talento. Talented ka. Halimbawa, mahusay kang sumayaw. So sino dito mahilig o mahusay sumayaw? Diba? Sa atin, no, sa mga young people. Sino dito mahusay kumanta? No? Sa CR. Sa CR pala marunong kumanta, no? Talagang todo birit ka, no? Pag nasa CR ka. Habang shower, no? Kaya mahusay kang magsalita. Talagang napakahusay ng pagsalita mo. Meron kang charisma. Pogi ka, maganda ka, talented ka. No? Ikaw yung leader sa grupo nyo. Ikaw yung coach. No? Coach. Ikaw yung coach sa grupo ninyo. Pero kulang sa prayer. Walang prayer. Walang prayer life. Hindi nagpe-pray. Tayo nakatigil lang. Yun yung buhay natin. Ganito yung buhay natin. No? Kapag tayo hindi nagpe-pray, walang prayer habang tinutupad, ang pangmatagalang misyon, ang Great Commission, ang paggawa ng disciples of Jesus Christ. So madami sa atin nakaranas ng same experiences, no, sa mga nabanggit na ito. Parang ganito yung buhay din natin. No, may mga panahon. At kung minsan, sinusubukan natin namang gumalaw, sinusubukan naman natin makapaglingkod, we're trying to move, we're trying to push forward, we're trying to keep going, but we're simply running out of fuel. Wala na tayong gasolina, wala ka ng lakas na magtutulak sa'yo para magpatuloy. We no longer have a prayer life anymore. Madami sa atin, no, we want to serve God, we want to live with purpose, we want to share the gospel, we want to build a legacy. Pero yung buhay naging mabigat, naging busy yung schedule, no, hindi tayo nakapag-pray, no, madami tayong mga problema na parang naubos yung ating lakas, no, parang yung mga problema mo, yun yung parang bang humihigop, kumukuha ng lakas mo, wala ka ng lakas sa pag-aaral, sa trabaho, at sa ibang mga bagay. We have discouragements kung minsan parang tayo nalulungkot, we are discouraged, our passion fades. Dati, sigasig mo, talagang masigasig ka, prayer, service, at sa ibang mga bagay. Pero our passion fades. Tapos kung minsan, tayo nagtataka na, Lord, bakit po parang tumatakbo ako ng paikot-ikot, walang nararating? Kung minsan naisip natin, bakit parang yung passion ko nawawala na? O kaya naisip natin, Lord, bakit po yung mission na binigay mo sa amin, ang Great Commission, parang ang hirap. Parang hirap ipagpatuloy ng pangmatagalan. So the issue is not the mission, the issue is not our calling, the issue is not God's plan, the issue is our fuel. We don't have prayer life. Wala tayong buhay panalangin.
So maraming Kristiyano, nalilimutan nila na our mission, the Great Commission, was never meant to be carried on human strength and ability. Hindi mo dapat gawin yung mission na binigay ng Diyos sa iyo gamit yung sarili mong lakas at kakayahan. The Great Commission was never designed to be fulfilled by talent, strategy, or programs alone. The Great Commission was designed to run on prayer. On prayer. No? So ating pong pag-usapan yung panalangin, yung prayer in general, no, sa buhay natin. Alam natin na napakahalaga ng panalangin sa ating buhay, no, sa pang-araw-araw nating buhay. Prayer is important to our daily life. So sino dito nagpe-pray, no? Nagpe-pray tayo, no? Every day we have time to pray to God. Mahalaga yung panalangin, no, sa pang-araw-araw na buhay natin. Prayer is living communication and communion with God. Ang panalangin ay buhay na komunikasyon at pakikipag-isa sa Diyos. So tayo ay nakikisa kay Lord sa Kanyang layunin at tayo nakipag-usap sa Kanya. We believe that God answers our prayers. We pray with faith. We pray with faith to God. So clear natin yung slide. No? So prayer is not a religious duty and not just asking for things. So hindi yung humihingi lang tayo kay Lord, hindi ito religious duty, but prayer is relationship. Ang panalangin ay hindi isang pangrelihiyon na tungkulin, hindi lamang panghingi ng mga bagay. Ang panalangin ay isang relasyon. You and God, your connection with God. And when you were born again, nung tayo ay pinanganak na muli, we entered a relationship with the Father through Jesus Christ. Prayer is how that relationship stays alive, growing, and real. Napakahalaga ng panalangin sa ating relasyon kay Lord. Prayer is talking to God. Tayo ay nakipag-usap kay Lord. Prayer is listening to God, na habang tayo ay nagasalita kay Lord, we also listen to Him sa Kanyang sasabihin sa atin. Prayer is aligning our heart with God's will. Aligning our heart with God's will. That is prayer. Prayer is depending on God, not on ourselves. Hindi sa ating sarili. Hindi tayo aasa sa ating sarili. Tayo ay aasa sa Diyos. So napakahalaga ng prayer sa ating buhay. No, kung ikaw man ay isang kabataan, estudyante, you are high school, you are college, you are single adult, you are married, no? Sa anumang season of your life, prayer is important. Prayer is important to our day-to-day life. And makita natin na madaming mga tao, nagpipray lang sila kapag may problema. Yung halimbawa, when life is, halimbawa, yung kapag meron silang financial na pangailangan, merong may sakit, so doon lang sila magpipray kapag may problema, no? Pero halimbawa sa schools may exams, sa trabaho mo merong important projects, o kaya sa pamilya merong problema. So madaming mga tao nagpipray lang sila kapag mayroong problema. Pero hindi dapat ganun. We don't pray on certain season lang ng buhay natin. We pray all the season of our life. Dapat palagi tayo nagpipray kay Lord. No? May problema ka man o wala, meron ka man pangailangan o wala, we pray to God. No? Mabuti man o hindi ang sitwasyon mo. Palaging mabuti ang Diyos at tapat ng Diyos sa buhay mo. No? No, sa panahon na ikaw ay may sakit, pinagaling ka ni Lord, you prayed. Sa panahon na meron kayong pangailangan financial sa pamilya mo, you prayed, the Lord answers, He provided. Sa panahon na muntikan ka na madisgrasya, the Lord answers and protected you. So meron akong testimony para sa ating lahat. So ako po, nagsimula ako sa relasyon ko kay Lord way back year 2016. No? So ano pa lang ako noon, high school. Mas payat pa, payat pa lalo. No? So high school ako noon. Tapos,
salamat sa Lord kasi palaging prayer din sa buhay ko. Palaging prayer ginagawa ko sa everyday life. Tapos kapag Friday, kapag merong prayer meeting ng 5 p.m., galing pa akong school, suot ko pa yung school uniform. Attend ako ng prayer meeting ng Friday, 5 p.m. So palaging prayer sa buhay. Tapos, biglang naalala ko lang, madaming mga panahon, nagkakasakit ako. One time, karoon ako nung parang malubhang sakit, tuberculosis, no? Yung TB. So one time, ubo-ubo, ganyan, tuberculosis, may dugo sa pag ubo mo, ganyan. Tapos, patuloy na prayer, pinag-pray din ako ng kagrupo sa church, and then, gumaling ako, pinagaling ako ng Diyos. And then, meron din time na, hindi ko alam, madaming beses, yung parang muntikan na akong maaksidente. Yung, halimbawa, bibili lang ako ng pagkain, ulam sa kanto, tapos biglang merong motor na muntikan na akong madali, hihinto sa mismong tabi ko. So madaming beses, isa naman, mag-a-apply lang ako ng work, pupunta lang ako ng Makati. Tapos biglang merong napakabilis na motor, hindi ko nakita kasi nga may jeep na tumigil. Muntikan na ako madali, pero si Lord, kanya iningatan yung buhay ko dahil palagi akong nag-prayer sa Kanya. No? So ating pupurihin po si Lord, ating pupalakpakan siya sa Kanyang pong katapatan, kabutihan po sa atin. And I believe po sa bawat isa po sa atin, God is good and faithful. Amen? Meron tayong sariling karanasan na si Lord, when we are praying to Him continuously, God is moving, God is blessing us, God is protecting us sa buhay po natin. So mahalaga yung prayer. Sabi nga, prayer is the breath of a believer. Ang panalangin ay ang hininga ng isang mananampalataya. A strong Christian is not measured by activity, but by intimacy with God, and intimacy is built in prayer. No, yung ating pagiging malapit na relasyon sa Diyos, malapit na relasyon sa Panginoon, ito ay naitatag sa buhay natin in prayer. Palaging sa prayer sa Panginoong Diyos. At dito makita natin na prayer aligns us with God's will. Kung minsan, iba yung sarili mong plano, iba yung sarili mong kagustuhan, iba yung gusto mo, iba yung gusto mong direksyon ng buhay. Pero palagi yung kalooban ng Diyos sa buhay natin, good, pleasing, and perfect. Palaging ang kalooban ni Lord ay mabuti sa ating buhay. So prayer is aligning us with God's will. Prayer is not convincing God to do what we want. Hindi natin pinipilit kay Lord yung ating sariling kagustuhan. No? Prayer is about transforming our desires to match God's will. Ang panalangin ay tungkol sa pagbabago ng ating mga hangarin upang tumugma sa kalooban ng Diyos. No? Kaya nga sabi ng Lord Jesus doon sa Luke 22:42, sabi doon, not my will but yours be done. Prayer ng Panginoong Yesus, not my will but yours be done. Hindi, Ama, ang kalooban ko ang masunod, pero kalooban mo po ang masunod sa buhay ko. No, in prayer, our pride is broken, no, yung ating lahat ng kayabangan, lahat ng mataas na tingin mo sa sarili mo, lahat yan may aalis, may tatanggal, will be broken. Our selfish plans are surrendered, our perspective changes. So madaming mga frustration, no, sa buhay natin nangyayari because we move ahead of God, not with God. So there are many frustrations in life because we move ahead of God, not with God. Tayo pa yung nauna kay Lord. Hindi natin kasama sa Lord sa ating pag-una, sa ating mga ginagawa. No? Prayer helps us to make godly decisions, no? Para sa ating pag-decide, para ating maiwasan yung mga unnecessary struggle sa buhay natin and walk in God's timing. So dito makita natin na during our making decisions in life, sa panahon na meron tayong napakalaki, mahalagang addition sa buhay na gagawin, bago tayo mag-decide, we have to pray. We have to pray to the Lord. No? Madaming time of prayer kay Lord. No? So kailangan natin mag-pray kay Lord bago tayo pumasok sa relationship,
kailangan natin mag-pray muna kay Lord bago tayo lumipat ng trabaho. Kailangan muna natin mag-pray kay Lord bago tayo kumilos. No, we have to pray and don't assume. We have to keep praying to God. No? Huwag muna tayong mag-decide unless we have prayed to the Lord. So prayer also keeps us dependent on God, not on ourselves. Ang panalangin ay nagpapanatili sa ating pag-asa sa Diyos, hindi sa ating sarili. Hindi tayo umaasa sa ating sarili, hindi sa ating sariling paraan, kaalaman, karunungan, pero palaging pagpapanatili sa pag-asa mo kay Lord, pagdepende mo sa Panginoong Diyos. So one of the biggest dangers for Christians is self-reliance. Self-reliance, yung bang pag-asa ng sobra sa sarili mo na hindi ka na umaasa kay Lord. Na halimbawa, iniisip mo na yung gawa-gawa ka lang, kilos ka ng kilos, pero hindi ka nagpe-pray. When we are not praying, parang sinasabi natin na, Lord, hindi kita kailangan. Kaya ko na to. Parang ganun sinasabi mo kapag tayo hindi nagpe-pray. When we are praying to God, we say, Lord, I depend on you. I can't do this alone. I need you, God, in my life. So prayer keeps us dependent on God. We need God daily. No, kailangan natin ang Diyos sa buhay natin araw-araw. We cannot live the Christian life on our own. No, hindi mo kayang mamuhay yung buhay na nais ng Diyos para sa iyo on our own. Sa sarili mo lang kakayahan. No, every good thing comes from God. That's what we are reminded of when we are praying. So always trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Kay Yahweh ka magtiwala at buong puso at tubusan, huwag kang mananangan sa sariling karunungan. So that is depending on God. So dito makita natin, sa buhay natin, meron si Lord na binigay na mission sa buhay natin. No? Pero dati yon lahat tayo nakaranas nung ginawa ng Panginoon na pagliligtas, kabutihan sa buhay natin. No? So, dati nung tayo ay hindi pa nanampalataya at tumatanggap kay Jesus Christ, tayo ay hiwalay sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan. No? Lahat tayo ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kaparusahan sa kasalanan natin, wala hanggang kamatayan sa impyerno. Habang buhay na pagkakahiwalay sa Diyos. Yun dapat yung ating destination. But change destination. God is our Savior, Jesus Christ. Na binago niya yung ating destination. God's love for us is so great. Sobrang mahal na mahal tayo ni Lord. So do you believe sobrang mahal ka ng Diyos? No, yung pag-ibig ng Diyos, hindi nagbabago, walang hanggan, lumipas man yung madaming mga panahon, 20 years from now, magkamali ka man ngayon, mahal ka pa din ng Diyos. No? Amen? Do you believe mahal ka pa rin ng Diyos? Sige po, ating pong tuloy palakpak sa Panginoon. God's love for all of us is so great, no? Eternally and unconditionally. No? And God wants all people to be saved. Nais ng Diyos na maligtas lahat ng tao. Nais ng Lord na maligtas yung pamilya mo, ikaw. Nais ng Diyos na iligtas yung kaibigan mo. Nais ng Diyos na iligtas yung kaklase mo, your school, your campus. Nais ng Diyos na iligtas yung mga ka-workmates mo, yung mga kapitbahay mo. God wants all people to be saved. Kaya ang Diyos Ama sa langit, binigay niya si Jesus Christ, ang kanyang bugtong na anak, para sa atin. Si Jesus Christ namatay sa krus at muling nabuhay sa ikatlong araw, umakyat siya sa langit at pinagbayaran niya lahat ng ating kasalanan. No? Tayo dapat yung mamatay, pero siya yung nagbayad na matay para sa ating lahat, para tayo makabalik sa Diyos. No? At isang araw, no, merong tao na lumapit sa atin, merong nakipag-usap sa iyo for the first time, merong nagturo, nagbahagi sa iyo ng salita ng Diyos, no, tungkol kay Jesus. No, ikaw ay, nung time na yon, sumampalataya kay Lord, kay Jesus, at tumanggap sa Kanya bilang Panginoon ng buhay mo. So ikaw ay tumanggap ng kaligtasan, buhay na wala hanggan, ikaw ay naging anak ng Diyos, pinanganak sa Kingdom of God. At ngayon, right now, you have a growing relationship with God. Ang buhay mo ay nagbago at patuloy na binabago ng Diyos. No? So sino dito
uma-attend ng cell group, no, sa Bible study or cell group, no. So madami sa atin, no, halos lahat tayo, no. Meron kang kuya, ate, mentor, leader, cell group leader every week at palagi pinupuntahan ka niya, no, uma-attend ka ng Bible study or cell group. Tapos ang tawag sa ginagawa niya, Great Commission. Paggawa ng alagad ng Panginoong Hesus. Ikaw ay tinuturuan niyang sumunod sa lahat ng iniutos ng Diyos. Dahil ikaw ay tinuturuang sumunod sa lahat ng utos ni Lord, ikaw ngayon ay isang disciple ng Lord. You are now a disciple of Jesus Christ. So lahat tayo ay alagad ng Panginoong Hesus. You are disciples of Jesus Christ. At ngayon, ikaw naman yung magtuturo sa ibang mga tao upang sumunod sa lahat ng pinag-utos ni Lord. No, you will do the very same thing na ginagawa nila sa buhay natin, no? Sa kaibigan mo, sa kaklase mo, sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa kapitbahay mo, sa saan mang lugar, no, sa paligid natin, tayo magtuturo ng salita ng Diyos. Tuturuan natin silang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ng Diyos. That is Great Commission, making disciples of Jesus Christ. No, napakaganda no kanina no sa kanta, you are a chosen generation. Ikaw ay isang piniling henerasyon, no? You are chosen by God, no? Bago ka pa ipanganak, ikaw ay pinili na ng Diyos. You are chosen by God. Kung minsan hindi ka pinipili ng ibang mga tao, pero pinili ka ng Diyos. You are chosen by God, no? So pakasabi sa katabi mo, you are chosen. You are chosen. Kaya napakaganda na ating pagtatag, you are a chosen generation, no? And dito makita natin, dahil tayo pinili ng Panginoon, we have also a mission, no? Binigyan tayo ng Lord ng isang mission. You have a mission, no? And you have received a mission from God. Meron kang mission na tinanggap mula sa Diyos. Point number 1, our lifelong mission is the Great Commission. Ang ating panghabang buhay na mission ay ang Great Commission, paggawa ng alagad, no? So, as disciples of Jesus Christ, our lifelong mission is the Great Commission. Our purpose as individual and as a church is doing the Great Commission. So, basahin natin yung Matthew 28:18 to 20. So, this is our mission. The long-term mission is the Great Commission. Matthew 28, verse 18 muna. Matthew 28, verse 18. Ang sabi, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, binigay na sa akin ng lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. No? Yung word na all authority, ibig sabihin, yung lahat ng kapangyarihan, yung buong karapatan, yung full rights on everything, on heaven and on earth. No? Ibig sabihin, mayroong kapangyarihan si Jesus Christ sa lahat. No? Yung bang kapangyarihan, karapatan over sin, over Satan, over sickness, over death, over governments, over the history, over the church. So sa lahat, Jesus has authority on heaven and on earth, no? And the Great Commission is not based on our power or skills. The Great Commission is based on the total authority of Jesus Christ. Tayo sumusunod sa utos ng ating hari, ang Haring Jesus na naghahari na sa oras na ito. Sabi, all authority in heaven. So, yung lahat ng mga nasa kalangitan, no? yung mga anghel sumusunod kay Jesus, yung mga demonyo, demons submit to Jesus, no? Si Satan, hindi siya equal kay Jesus. Sobrang more powerful ang Lord Jesus Christ, no? Heaven recognize Jesus' rule. So lahat sa spiritual, Jesus has all authority on heaven. Sabi, all authority in earth. Lahat ng kapangyarihan sa lupa. Ibig sabihin, si Jesus yung namamahala sa mga bansa, sa kultura, lungsod, komunidad, sa school mo, sa workplace mo, sa pamilya mo, sa lugar mo, kapitbahay mo, lahat. Jesus rule. Jesus has authority on earth, no? Dito sa lupa. And sabi sa verse 19, basta natin verse 19, sabi, therefore,
Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. This is the Great Commission. This is our long-term mission. So meron kang mission na tinanggap mula sa Panginoong Yesus. So dito, ito yung kung konteksto nito, ito yung panahon na si Jesus Christ namatay na sa krus, muli nabuhay na sa ikatlong araw, nagpakita sa mga disciples, and then bago siya umakyat sa langit, meron silang huling pag-uusap ng mga alagad na sa isang bundok sila. So bago umakyat sa langit sa Jesus, ito yung kanyang huling salita. Para bang huling habilin, huling salita bago umalis. Diba minsan sa atin sa buhay natin kapag meron tayong kapamilya or kamag-anak kapag pupunta ng abroad, meron siyang sabihin na habilin na, oh, ikaw na bahala kay ate mo ha, sa ating negosyo, ikaw na magpapatuloy. O kaya pag yung isang tao mamatay na, meron siyang huling habilin. At yung mga bagay na yun, pinakamahalaga para sa kanya. Pinakamalapit sa kanyang puso. And the Great Commission is the Father's heart. Ang Great Commission ng pinakamalapit sa puso ng Panginoon. So dito makita natin, sabi sa verse 19, ang ating mission ay you will go and make disciples of all nations. No, habang umahayo ka, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. No, you will go and make disciples. So halimbawa, pupunta ka sa school mo, pupunta ka sa workplace mo, sa mga workmates mo, sa family mo, sa neighbor, sa kapitbahay, sa mga tao sa paligid mo. You will share the word of God. Ibabahagi mo ang salita ng Diyos sa kanila. Tuturuan mo silang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ng Diyos. This is our mission. No? Napakahalaga ng Great Commission na ito. Sabi, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Dito makita natin yung mga taong tuturuan natin, yung kanilang baptismo. Napakahalaga ng sila yung maging kabilang sa isang faith community at yung public act of obedience na bautismo. And sabi, ang pangako ng Panginoong Diyos, sabi, after teaching them to obey everything I have commanded you, ang promise ng Panginoong Yesus, and surely I am with you always to the very end of the age. No? Meron pangako ang Panginoong Yesus sa bawat isa sa atin. Jesus is not sending us alone. God's presence is always with us as we go and make disciples. No? Sa panahon na meron kang kahinaan, takot, pag-uusig, meron mga sinasabi sa iyo yung ibang mga tao dahil sa faith mo kay Lord, o kaya sa panahon ng tagumpay, sa panahon ng kabiguan, lagi natin kasama ang Diyos. His presence is always with us. And we all need God's presence for our mission. You cannot fulfill the Great Commission without the strength of Christ. It is impossible without God. We need divine intervention. We need to pray always. Kaya prayer is the fuel for the long-term mission. Prayer is not optional. Prayer is where we encounter God. No, kapag tayo nagpe-pray kay Lord, ating nakakatagpo ang Diyos sa buhay natin. Personal na karanasan na pagtagpo sa Panginoong Yesus sa Kanya. No, God changes us and prepare us to continue the mission, and we receive everything we need to fulfill the Great Commission. So our lifelong mission is the Great Commission, to make disciples. No? Go and make disciples. Dito makita natin sobrang halaga ng Great Commission sa ating panahon ngayon. So bakit mahalaga ito? Because many people are lost without Christ. No, madaming mga tao ang nawawala, madaming mga tao ang wala sa tamang direksyon, madaming mga taong wala sa Panginoon, madaming mga taong kailangan ng Word of God, kailangan ng Panginoon sa buhay nila. So many people are lost. Sila'y nawawala, no? Sila'y mapahamak. And yung gospel, yung mabuting balita, the Word of God, is God's way of bringing salvation to people. Yung mabuting balita, yung gospel, God's way of bringing salvation, bringing hope, bringing new life to the nations. No? Ito yung kahalagahan ng Great Commission. No? Yung puso ng Panginoon
ay palaging para sa lahat ng bansa, para sa lahat ng tao. Gusto niya na maligtas lahat ng mga tao. This is our mission. So Jesus was giving a lifetime calling to the disciples, no, and to us. Itong mission na ito, hindi to one-time event, na hindi to 1 week lang, hindi to 3 months lang, hindi to 1-year activity. So halimbawa, so sino dito mga estudyante, no, sa mga young people, no? So sa atin, sa mga students, sa mga young people, imagine bilang isang estudyante, yung isang gabi na pag-review mo, makakatulong yun para makapasa ka sa quiz, no, sa test mo for tomorrow sa school. Pero yung makapasa ka sa buong taon ng high school, buong taon ng kolehiyo, kailangan ng consistent effort, no? Kailangan mo ng puno ng pag-isikap, no? So sa katulad na paraan, yung ating mission na Great Commission, pangmatagalang mission to, lifelong mission. And kailangan natin ng consistent effort, consistent prayer, no? May mga panahon na kailangan mong kausapin yung mga tao, turuan sila, ipag-pray sila, ibigin sila kahit sila nabigo. We need to do that. We will do that. And that takes time, patience, and endurance. So kailangan mo ng prayer talaga, prayer sa Panginoon every day. So it is a lifelong mission, panghabang buhay. Gagawin mo ito ng pangmatagalan, no, sa bawat panahon ng buhay mo, sa buong buhay natin. And any long-term mission requires sustainable fuel source. Dahil sobrang lawak, sobrang matagal yung mission natin, kailangan natin ng lakas, ng gasolina upang magawa natin ito hanggang dulo. And that is prayer. Prayer is the fuel, no? It is a long-term mission, no? Yung lakas ng tao pwedeng maubos. Yung lakas mo pwedeng maubos, mawala, manghina ka. Sabi yung ating resources, yung pera, yung resources mo pwedeng maubos, pwedeng kumonte. Yung mga programa natin nagbabago, strategy. But prayer connects us to God, to the source who has unlimited power. So God is our source. Pag tayo nagpe-pray, tayo lumalapit to the source of life, to the source of unlimited power, and that is God. So prayer is not simply support for the mission of Great Commission, but prayer is the fuel, the power source, and lifeblood, the spiritual engine that drives God's mission forward from our present generation and to all future generations until second coming of Jesus Christ. So sobrang halaga ng prayer para tayo konektado sa presence, power, at direction ng Panginoon sa buhay natin. So ngayon dito makita natin sa Luke 19 verse 10, sa Luke 19 verse 10, makita natin na for the Son of Man came to seek and save the lost. Ito yung mission ni Jesus, no? Upang kanyang hanapin at iligtas yung mga nawawala. Madami mga taong nawawala sa panahon natin ngayon, wala pa sa Panginoon. No? Your family, your friends, your schoolmates, your workmates, your neighbors, everyone, madami. They are lost. And Jesus Christ came to seek and save the lost. Yun yung kanyang mission. No? Dito makita natin, buong buhay ni Jesus Christ, kanyang ginawa yung mission na ito. Sabi, Jesus didn't stop when it become very hard. Jesus finished it. Nung kanyang tinapos yung mission na ito. And dito makita natin, even Jesus Christ, kanyang tinapos yung kanyang pangmatagalang mission. No? Sa segundo, sa oras, araw na siya pinanganak until his very last breath. He finished his mission. No? And sa akin po, sa testimony to share to us. So dati, way back nung mga year 2016, so ako po nung high school, I think parang grade 11, senior high school. So sino ito mga senior high school students dito. No? So sa akin dati, nung high school ako, doon ako nagsimula sa mission na Great Commission. Naglingkod ako kay Lord. Yun yung time na nagsimula akong magturo ng salita ng Diyos sa mga kabataan.
I go and make disciples. Tinuturuan ko silang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ng Diyos. That is our mission. At alam nyo, yung pinakaunang paghayo ko, yung pinakauna kong pagpunta sa labas para magturo ng Word of God, hindi siya, valid nung time na yon, pag Sunday, napunta kami sa isang subdivision dito sa Bayan Luma, yung sa may Alpha Mart, tapos pasok ka doon ng loob ng subdivision. So, nung time na yon, first day ko siya, unang beses ko na hahayo, lalabas, mag-share ng Word of God sa mga tao. Tapos ngayon, may kasama akong ka-churchmate natin. So ngayon, sabi ko, siguro saglit lang to kasi malapit lang lakad lang kami dito sa may Amparo. Tapos maya-maya, ang haba ng lakad na namin. Tapos pasok kami sa subdivision, diretso, kanan, pasok, sa looban. Tapos mamaya-maya nagulat ako na dumadaan na kami sa may gilid ng ilog. So talagang bawat lakad ko, bawat pagbaba ko doon, dahan-dahan ako kasi pwedeng mahulog ako sa ilog. So yun yung unang conquest ko. Siyempre, ingat-ingat sa pagbaba, ingat ka bro kasi may ilog. So shortcut pala siya papunta doon sa dalawang kabataan na nakatira malapit doon. So pinuntahan namin, no? So pagpunta, yun yung first time ko mag-conquest, mag-share ng Word of God, doing the mission, the Great Commission. So sabi nung kasama ko, alam mo, training ground mo yan. Kasi imagine mo, kailangan mo pang dumaan sa gilid ng ilog para lang mapuntahan yung dalawang young people, kabataan, magturo ng Word of God sa kanila. Pero purihin ng Diyos sa opportunity na iyon, no? Lahat ng papuri sa Panginoon. And dito makita natin na even sa buhay ko, our mission, the Great Commission, is lifelong mission. So that was grade 11 ako, high school. And ngayon, patuloy kong ginagawa yung mission ng Panginoon, the Great Commission. Ngayon na 27 years old na ako, working, patuloy pa rin ginagawang misyon na binigay ng Panginoong Diyos sa aking buhay. So hanggang sa huling hininga, gagawin ko to. This lifelong mission na binigay ng Panginoong Jesus para sa akin. So yun yung testimony ko, no, sa lifelong mission. And this is the same things about isa po sa atin. Si Lord, meron siyang pagtawag sa iyo. You are chosen. And He's giving you the Great Commission. This is your mission. Pero palaging unang prayer muna. Kailangan mo ng panalangin para makapagpatuloy kang tumupad sa mission na ito hanggang dulo. So, point number 2, prayer is not support. It is where we connect to the source. So sabi sa John 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So madaming mga Kristiyano, meron silang misconception na akala nila yung panalangin, yung prayer, supports the mission. But prayer is the engine. Prayer is the fuel. Sobrang halaga ng panalangin para tayo makapagpatuloy sa mission na ito. And dito ating mabasa, sabi, apart from me, you can do nothing. Kapag tayo ay walang prayer, wala tayong magagawa. Sabi, hindi sinabi ng Lord Jesus na you can do a little. You can still manage. No? Jesus said, nothing. You can do nothing. Wala kang magagawa apart from me. No? Ibig sabihin, yung prayer is not extra help. Prayer is not additional power. Prayer is where we connect to the source of life and we receive life and power. No? Pagkonekta sa Kanya. No? Yung Kanyang kapangyarihan, Kanyang lakas, dumadaloy sa buhay natin in prayer. Kaya huwag tayong titigil sa panalangin as we do the mission. And Jesus modeled prayer as the fuel of the mission. So ating makita sa book of, sa New Testament, si Jesus Christ, bago siya mag-preach, bago siya mangaral sa public, sa madaming tao, Jesus prayed. No? Siya ay laging nagpe-pray muna sa madaling araw, sa bawat panahon, prayer. Bago si Jesus na pumili ng team of 12 disciples, Jesus prayed all night, buong gabi siya nagpe-pray. Sobrang halaga ng prayer. Tapos bago si Jesus na humarap doon sa cross para mamatay,
pagbayaran yung lahat ng ating kasalanan, Jesus prayed for a long time in the Garden of Gethsemane. Mahabang panalangin. So the Lord Jesus never treated prayer as optional. Hindi kailanman tunuring ng Panginoong Yesus na ang panalangin ay option. No, sabi nga sa Mark 1:35, Jesus set as an example for us. Sabi sa Mark 1:35, very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up and left the house and went off to a solitary place where he prayed. So sinabi niya sa kanila, sabi dito, yung bang madaling araw pa lang, wala pang liwanag, maybe about 4 a.m. in the morning, madaling araw, gigising si Jesus Christ. Lalabas siya ng bahay, pupunta sa isang bundok upang mag-pray mag-isa, no, where he prayed always. So every morning, ginagawa niya to. And Jesus Christ lived a life of an example for every one of us. Mabuting halimbawa si Jesus para sa atin, sa pagdating sa prayer life. So napakaganda na ating gayahin sa pagsimula ng ating araw. Mag-pray ka muna kay Lord before ka umalis ng bahay, bago ka mag-work, bago ka mag-school. Prayer muna sa Panginoon. Have your prayer life very early in the morning. Sabi sa Luke 10 verse 2, makita natin na palaging prayer muna yung pinapagawa ng Panginoong Hesus. Sabi sa Luke 10 verse 2, He told them, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of harvest to send out workers into His harvest field. Sinabi niya sa kanila, napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mga mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala siya ng mga mag-aani. So ating mapansin sa scripture, sabi, ask the Lord of harvest to send out workers. Sabi, ask the Lord of harvest, palaging prayer muna bago mission. Bago ka gumawa ng ibang bagay, prayer muna. Bago magawin yung gagawin mo, prayer muna. Bago bawat paglilingkod kay Lord, prayer muna. Ask the Lord of harvest. So ating mapansin, yung harvest is ready. Madaming mga taong pwede tayong ma-share ng gospel, pwedeng maligtas, makakilala sa Panginoon. At yung mission natin, urgent, sobrang halaga na magawa natin to. But Jesus' instruction is to pray first. Pray first. Manalangin muna. No, mag-pray ka muna. Hindi sinabi ng Lord Jesus na mag-meeting muna tayo. Hindi sinabi ng Lord Jesus na tayo muna yung mag-recruit, mag-invite muna ng ibang mga kasamahan sa grupo, sa gagawin nating paglilingkod, sa mission. Pero ang sinabi ng Lord Jesus Christ, ask the Lord of harvest. Pray first before the mission, before the sending. And the mission is birthed in prayer, not strategy. Palaging yung calling ng Panginoong Diyos at yung mission na Kanya pinagkatiwala sa atin, pinapanganak in our prayer time. No? Dito makita natin na napakahalaga ng prayer. Dito meron ng isang example, merong isang Christian na nabuhay siya noong year 1703, si John Wesley. No? Isa siyang Christian na talagang inuna niya yung prayer sa pagtupad niya ng mission, na Great Commission. So si John Wesley, pinanganak siya noong year 1703. So sa year 1703. Namatay siya noong year 1791. So that is at least 88 years old, no? Si John Wesley. No, yung kanyang country, doon siya nakatira sa England, no? Sa ibang bansa sa England, no? Si John Wesley, nag-preach siya sa mga tao ng Word of God for over 50 years na kanyang buhay. He do preaching, no? Ang lagi ginagawa niya, travel, tapos sakay siya ng mga kabayo, traveling on horseback, and preaching for about 40,000 sermons. So imagine mo, ang daming panahon, daming beses siya nagturo, nag-preach ng Word of God sa mga tao. At si John Wesley, gumigising siya palagi ng 4 a.m., ng 4 a.m. in the morning para mag-pray mag-isa. No? Ayaw niya magturo ng Word of God sa mga tao hanggat siya ay nakapag-pray na. No? Palaging ganun yung kanyang paninindigan. At alam niyo yung kanyang naging buhay, nagdala ito ng pagbabago ng buhay ng madaming mga tao. Yung generation niya, the next generation,
the future generations, apektado ng kanyang prayer and fulfilling the mission of the Great Commission. So yun yung halimbawa ng buhay niya, si John Wesley, para sa atin. So ating makita, even sa early church, sa panahon ng Book of Acts, palaging prayer first before the mission. Sabi sa Acts 2:42, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. So, nanatili sila sa tinuro ng mga apostol sa pagsama-sama bilang magkakapatid, sa pagperapraso ng tinapay at sa pananalangin. They devoted themselves to prayer. Yung iglesia, yung early church, hindi lumaki yung iglesia dahil sa buildings, no? Sa dami kasi mga gusali. Ang ganda, parang mall. Laki ng gusali namin. So the church did not grow because of the buildings. The church did not expand because of marketing strategy. Kasi yung mga plano, yung advertisement, so hindi yon, hindi dahil doon. They did not multiply because of entertainment. But the secret, the early church expanded. A great number of people were brought back to the Lord because they were devoted to prayer. Ang Panginoon, nais niya para sa ating lahat, individually and as a church, to be devoted to prayer. Yun yung calling niya para sa atin. Sabi sa Acts 1:14, they all joined together constantly in prayer, along with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brother. So lagi sila nagsama-sama sa panalangin. No? Palagi kapag may group prayer, sila'y dadalo, palaging every week, regular schedule, laging faithful sila sa kanilang pag-attend, no? And dito we see na the early church always praying together. At dahil sila ay devoted to prayer, Acts 1:8, sabi, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. So, dahil sa kanilang pagiging devoted sa prayer, kanilang tinanggap yung kapangyarihan mula sa banal na Espiritu. So sa ating mission na pinagkatiwanan ng Panginoon, the Great Commission, yung ating paghayo, yung ating paggawa ng alagad ng Panginoong Yesus, we need God. We need to always pray to God. Diba, halimbawa sa ating pag-usap sa mga tao, pag-share ng Word of God, kailangan natin ng strength, ng lakas. So in prayer, we receive strength from the Lord. Kung minsan, we feel discouraged, no? Kuya, hindi siya nagpatuloy sa pag-meet namin, magturo ko sa kanya. Minsan we are discouraged. In prayer, we receive encouragement from the Lord, no? Kanya pinapalaya ating mga puso. No, we need wisdom. No, sila nagbibigay ng wisdom while praying. Sila nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay na kailangan natin to move forward in fulfilling the Great Commission. So power comes after prayer. So dito makita natin, in prayer, point number 3, in prayer, God gives us endurance. When we are praying to God, God is giving us endurance, no, para tayo maging makatagal sa pinapagawa ng Panginoon. Hindi mo kayang tumagal sa mission na binigay ng Panginoon sa iyo kung walang panalangin. Yung para bang kanina sa illustration, no, yung pagtakbo ng walang laman ng tiyan, yung napakalaki bago na SUV car, pero walang gasolina, nakahinto lang. So parang ganun tayo kapag walang prayer. We need prayer so you can move forward and fulfill the mission until the end sa buhay natin. So dito makita natin na nais ang Diyos na magdala ng pagbabago sa buhay ng mga tao. And balikan natin yung ating key verse, yung Colossians 4:2-4. Colossians 4:2-4 sa ating key verse. Sabi, devote yourselves to prayer. No? Maging matyaga kayo sa panalangin. Sabi, devote yourselves to prayer. Ibig sabihin, to persist, to continue steadfastly, yung to hold firmly without quitting. Yung bang hindi ka titigil, hindi ka aalis sa atmosphere of prayer. Sabi, continue steadfastly. Si Apostol Pablo, siya nagsulat ng talata na ito. Ito yung panahon na siya ay nakakulong, sabi, there are chains, may mga kadena sa kamay niya. At alam nyo, siya ay nakulong ng madaming beses dahil sa kanyang
pagsunod sa mission na binigay ng Diyos, the Great Commission. No? Nagtuturo siya ng Word of God sa mga tao at palagi siyang kinukulong ng mga soldiers, ng mga sundalo. And that is the time, here sa verse na ito. Si Paul, hindi niya sinasabi sa atin na pray when you feel like it or pray when life is easy. Hindi niya sinasabi yon sa verse na ito. Ang sinasabi sa atin dito, tinatawag tayo ng Diyos to have a disciplined, intentional, lifelong commitment to prayer. No? Sobrang halaga ng prayer sa buhay natin. Ito ay ating hininga bilang isang mananampalataya ng Panginoon. As believer, as Christians. No? And sabi sa next verse, sabi dito, being watchful. Ibig sabihin, tayo ay maging gising, tayo maging mapagbantay, yung bang alam natin yung ginagawa ng Panginoon sa buhay natin, alam natin yung ginagawa ng kaaway, si Satan, sa kanyang pag-atake sa buhay natin. Yung bang alam natin yung mga tukso na dumating sa buhay natin, opposition, opportunity, and prayer is not meant to be automatic or mindless. Dito tinatawag tayo ng Lord to pray with spiritual awareness. Alam natin yung nangyayari sa spiritual. And dito makita natin, sabi nga sa sinabi ng Panginoon, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing but the flesh is weak. Connected doon dito, no, sa verse na yun, na yung ating laman, ating flesh, sobrang mahina ito. No? Kaya kailangan natin dumepende palagi sa Panginoon. Sabi sa talata, sa verse, sabi, and thankful. Being thankful, pagiging mapagpasalamat. Sabi, yung ating pagiging mapagpasalamat, iniingatan yung puso natin mula sa mga pagreklamo, mula sa mga demand natin na madaming mga bagay, yung mga puro sarili mo lang na conversation. So, being thankful palagi. Na yung lahat ng bagay galing sa Diyos. No? Lahat ng blessing, yung buhay mo, galing sa Panginoon. And dito, even in hardship, no, we say, thanks to God, we trust Him. Sabi sa talata, sa next phrase, and pray for us too. Imagine mo, si Apostle Pablo, kanyang hinihiling, pag-pray niyo ako. So, dito makita natin, even our leaders, our pastors, even other people, they need prayer. Kailangan natin ipag-pray sila. Pag-pray natin yung bawat isa sa atin. No leader is self-sufficient. No ministry advances without intercession. And sabi sa next phrase sa verse, that God may open a door for our message. No, ibig sabihin, makita natin si Paul, hindi niya hinihiling na palayain niyo ako sa kulungan, i-comfort niyo ako. Pero sabi dito, that God may open a door for our message. Ibig sabihin, si Lord yung gagawa ng paraan. Siya yung gagawa ng bagay para mabuksan yung buhay, yung puso ng mga tao as we share the Word of God to people. And sabi, so that we may proclaim the mystery of Christ. So makita natin, may mga bagay na, mga plano ng Panginoon, kanya pinapahayag na ito sa ating buhay. Sabi, for which I am in chains. So, dito makita natin yung ating pagsunod sa mission ng Panginoon, costly. It will cost our patience, our resources, our time, but it is worth it. It's always worth it to obey God sa buhay natin. May suffering, but it's worth it to obey God. And sabi dito, makita natin na pray that I may proclaim it clearly. Yung bang sa paggawa natin ng mission ng Panginoon, yung bang maliwanag, makapangyarihan, at talagang maunawa ng mga tao, magbabago yung buhay ng mga tao when we share the Word of God. So, sabi, as I should, dito makita natin na yung bang nais ni Lord na to live, that every one of us will live a life of prayer and with power. No? Kapag tayo tumutupad sa mission na pinagkatiwala niya. So sa ating pagtapos, prayer is not support for the mission. Prayer is the engine that drives the mission forward. No, kapag tayo nagpe-pray, this sustains us. Makapanitili tayo. Hindi tayo basta-basta titigil, but we will move forward. The Lord is calling us to have a prayer life, a strong prayer life, so we can advance and fulfill the Great Commission, our lifelong mission. So sa hapon po na ito, sa ating pagtapos, nais ni Lord na tayo ay
mag-repent from our self-reliance. No, may mga panahon sa buhay natin na laging tayong umaasa sa ating sarili, no, sa lahat ng bagay, sa mission na pinapagawa ng Panginoon. We should repent from self-reliance. We should depend on God. Itigil mo na yung pag-asa mo palagi sa sarili mo. Simulan mo nang umasa sa Panginoong Diyos. And the mission is the Great Commission. It's a lifelong mission. Matagal, pang matagalan. Nais ni Lord na pagpalain yung buhay ng bawat isa sa atin. So this time sa last verse ko, Isaiah 56 verse 7. Sabi, Isaiah 56 verse 7, "This I will bring to my holy mountain and give them joy in my house of prayer. Their burnt offerings and sacrifices will be accepted on my altar. For my house will be called a house of prayer for all nations." Ulitin ko yung huling part. For my house will be called a house of prayer for all nations. Gusto ni Lord na yung buhay mo, yung buong church, will be a house of prayer for all nations. Bago ka humayo, bago mong gawin yung mission na binigay ng Panginoon, the Great Commission, go and make disciples, you have to be a house of prayer for all nations. You have to be a house of prayer. Sa individual life mo, always pray to the God, always pray to the Lord. Sa ating paglapit kay Lord, lagi tayong dumepende sa Kanya. Sa ating mission, sa ating pag-aaral, sa ating pagtrabaho, and to the mission itself, you have to be dependent on God. Nice, Lord, na ang buong church will be a praying Great Commission church. Gusto niyo, Lord, na you will be a praying Christian. Gusto niyo, Lord, na you are always depending on Him alone, not on your own strength. Kaya sa hapon na ito, I invite everyone to ipikit yung ating mga mata. Let's bow down our heads sa hapon na ito. Let's repent sa self-reliance. Yung bang lagi mong inaasa yung sarili mo, laging pag-asa sa sarili. And right now, nice, Lord, na isuko natin yung buhay natin sa Kanya. Huwag na tayong umasa sa ating sarili, pero lagi tayong umasa ng buo sa Diyos. Tayo ay magtatag ng prayer life palagi. Prayer is a relationship. Gusto ni Lord na magkaroon ka ng malapit na relasyon sa Kanya this year. Tinatawag ka ng Panginoon na magkaroon ng malapit na relasyon sa Kanya this year. In prayer, lalago ang intimacy mo sa Panginoon. And ating i-commit na we will be a praying disciple. We will be a praying Great Commission church. We will be a house of prayer. So let's take this time to pray, to commit ourselves to the Lord in prayer. Okay, let's pray. Aming Diyos, amin pong patuloy pong sinosurrender po sa inyo yung aming pong buong buhay. At amin pong pinagsisihan yung aming self-reliance, yung aming pong pag-asa palagi sa aming sarili. Amin pong kinocommit po sa inyo na we will depend on God and you alone po, Panginoong Diyos. We commit to you, Lord, our lives to you. Amin pong prayer life sa inyo araw-araw, sa amin pong paggising, sa lahat po ng panahon ng buhay po namin, is to always pray first to you, God. Sa amin pong pagtupad sa inyo pong mission na binigay po sa amin, ang Great Commission, go and make disciples of all nations. Gagawin po namin na may prayer life. Gagawin po namin na mayroong panalangin po sa inyo, araw-araw po, Panginoon. Kaya Lord, sa oras po na ito, we commit our lives. We will be a house of prayer of all nations.
We will pray to our family. We will pray to our school. We will pray to our workplace. We will pray to our nation. We will pray to all nations po, Panginoon. At sa oras po nito, pagpalain po ninyo ang buhay po ng bawat isa. We commit our lives to you. Purihin ka. Ito aming pong panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, bigyan po natin malakas sa palakpak ang ating pong Diyos na buhay. Praise God.